Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 13, Textbook, page 170. Second part na tayo ng grammar. This time, ang grammar natin is dongsa plus ogada. Okay, so again, tatlo yan, no? Agada, ogada, and hegada. So kapag nakita nyo tong tatlo na to, automatic, yung rule niya is yung parang present form of the verb or adjective, which is kapag nag-end sa a or o, yung final vowel, then agada. Okay? And then, kapag hindi naman a or o yung final vowel, ogada, and hegada kapag ang ending ng iyong verb is hada. Okay, so I'm sure familiar na kayo sa ganitong rule. So, dito, balikan natin, no? ogada, ang sabi sa explanation natin, 어떤 행동이나 상태가 계속 변하거나 or 변화하거나 진행되고 있음을 나타낸다. So, sabi, it indicates that a specific action or state, so 상태, 행동, action, 상태, state. 계속, 계속 means continuously, no? So, continuously, ayusin natin yung spelling. Minsan nakakabobo na talaga yung spelling kapag halo-halo na yung alam mo na language. So, anyway, continuously changing. So, 변화. 변화 means change. Okay, so continuously changing yung action or state o kaya ay progressing, no? 진행되고 있다. Progressing. Okay, so sa madaling sabi, yung action or isang status ng isang bagay ay tuloy-tuloy or gradually may change or progress. Okay? So, ano yung pwede nating isiping English term nito? So, ito, yung word na continuously. Yan. Or little by little, pwede din, no? Gradually, pwede din, no? Yan. Tapos, sa Tagalog naman, paunti-unti or patuloy. Yan. So, actually, parang per sentence or per situation, pwedeng iba-iba yung gagamitin na words. So, ang mahalaga, ang ibig sabihin nito or ginagamit mo yung grammar na to kapag gusto mong sabihin na yung action ay patuloy na nagbabago or may progress na nangyayari. So, dito, tingnan natin yung example. So, yung una, si Gwajang Nim, sabi niya, 회사 생활은 할만해요. So, tinatanong niya, no, kung kaya naman yung trabaho sa kanilang opisina. So, 회사 생활, yung pagtatrabaho. Yan. Is company life worth it? Yun yung question niya, no? Parang kaya ba yung trabaho? Sagot si Jamshid, 네, 선배님들이 잘 가르쳐 주셔서 잘 적응해 가고 있어요. Sagot niya, no? Ay, opo. Yung mga seniors ko, yan, tinuturuan nila akong mabuti, 가르쳐 주셔서, and I am adapting well. So, yung verb natin dito is yung 적응하다. Sulat ko, no? 적응하다. So, again, kay verb po siya dinudugtong, no? So, si 적응하다 naging 적응해. Tapos, yung gada, may additional lang na grammar na ko 있어요. Okay? So, ibig sabihin ng sagot niya, yes, I am adapting well thanks to the teachings of my seniors. Sabi niya, ay opo, kasi nga tinuturuan ako ng maigi ng mga seniors ko, kaya ako ay nakakapag-adapt ng mabuti. So dito, no, parang hindi natin nagamit yung continuous na word o kaya yung patuloy. Pero pwede mo siyang gamitin. Again, ang pinaka-essence nung grammar natin is may progress na nangyayari or may pagbabagong nagaganap. So habang tinuturuan siya and as pumapasok siya sa kanyang trabaho, ayan, nakakapag-adapt siya, no? Tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-adapt. So, I hope na gagets nyo, no, yung gamit ni o hegada. Okay, so again, so 적응하다, naging 적응해, 적응해, tapos yung ga, and then dinugtungan lang nung ko 있어요. Okay, so present progressive, no? So, kasalukuyan. Next example. Sabi ni Ga, Angela 씨, 서류 번역 아직 멀었어요? So, English, no? Miss Angela, are the documents translated yet? So, 아직 means yet or still. Sa Tagalog naman, no? 멀었어. Ibig sabihin nung molda is far, malayo. Or it's like saying, dito sa case na to, matagal pa ba?
Okay? Or hindi pa ba tapos na i-translate yung mga documents? Again, soryu documents. Sagot si Angela, 이제 거의 다 끝나가요. Sabi niya, it's almost finished now. So, 이제, now. And then, 거의, almost. Then, 다 끝. So, again, 끝 is finish, no? Yung verb natin na to finish or tapusin. Yan. So, nakalagay dito yung grammar natin na agada. Okay, so 끝나다, to finish. Ibig sabihin ng sagot ni Angela dito, ngayon, halos patapos na. Okay, may progress. Simula nung in-start niya na i-translate, hanggang sa tinanong siya nung niga. So, sabi niya, halos patapos na yung pagkakaroon ng progress or change dun sa ginagawa niya. 끝나가요. So, sa English again, sabi niya, it's almost finished now. Next, 한국에 온 지 거의 3년이 되어 가요. So, sabi niya, it's been almost 3 years since I came to Korea. So, 거의 3년이 되어 가요. So, almost been 3 years since dumating ako sa Korea. Okay, so again, yung dweda natin na grammar. So, dinugtungan siya ng ogada na grammar. So, ito siya, no? Ogada. And then, naka-past, not past tense, present tense siya, no? Deyo, gayo. So, ibig sabihin, kasalukuyan na nakastay siya sa Korea and nagiging, 3 taon na. Okay, 거의 3년이 되어 가요. Patatlong taon niya na dito sa Korea. So, again, yung progress or yung pagbabago nung dami ng taon na inistay niya sa Korea. Yan. So, ibig sabihin, hindi na tapos, okay? Or hindi pa tapos yung nangyayaring action or status. Okay? So, continuously may progress or change. Next one. 지금은 한국 사람들이 일하는 방식을 알아가는 중이에요. Okay? So, sabi niya, 알아가는. So, yung 알아가다. Okay? So, alda, from the word alda, it means to know. Okay? So, in this case, sa statement niya dito, pwedeng ang maging ibig sabihin niya din is to learn. Okay? Inaalam niya or natututunan niya, no? So, yung jung iyeyo dito, ibig sabihin niyan currently. Yan. So, currently, I am learning. Okay? Or knowing, no? Pero mas, appropriate yung learning. Okay? So, currently, I am learning now. Yung ways daw, no? 방식. Ways ng pagtatrabaho ng mga Koreans. So again, I'm currently learning about how Korean people work. Okay? Sa kasalukuyan, ako ay inaaral ko, no? Or continuously na natututo siya kung paano yung paraan ng pagtatrabaho ng mga Koreans. Okay? So again, wala tayong masasabing specific word, no? So, ang pinaka gustong i-point ng grammar na ogada is yung nangyayaring changes or progress na tuloy-tuloy lang. Okay, dun sa action or sa status. Gawin natin yung activity number 1. So, check natin example. 직원들의 이름과 얼굴을 외우다. 외우다, to memorize. Okay, so memorize daw yung pangalan at 얼굴. Yung mukha ng mga employees. So, ano yung ginawa? 입사한 지 얼마 안 되어서 이제 조금씩 직원들의 이름과 얼굴을 외워가고 있습니다. Sabi niya, 입사한. So, from the word 입사하다, ibig sabihin yan is yung the time na nag-join ka sa isang company or na-hire ka, no? Sabi niya, 얼마 안 되어서. So, not very long, no? Hindi pa masyadong nagtatagal since na-hire siya or nag-join siya dun sa company na yon. And now, 이제, 조금씩, little by little or slowly, pwede din, no? 외워가고 있습니다. So, memorizing. Okay? So, or continuously memorizing yung 얼굴, mukha, at pangalan ng mga employees. Kasi sa pagkaka-translate in English, ang sabi, since I haven't been here for very long, I'm slowly starting to memorize the names and faces of the employees. So, sa Tagalog naman sa atin, pwede nating sabihin ganito, no? Since bago pa lang ako, nang ma-hire ako dito,
pwedeng ganun, no? O kaya since hindi pa ako nagtatagal since ma-hire dito, ngayon, 이제 조금씩 직원들이, so paunti-unti ay nakakabisa or pwedeng naaalala or kinikilala ko na yung mga mukha at pangalan ng mga empleyado. Okay, so again, ang pinopoint dito, pagkagamit nung a, o, he, gada na grammar, so andito siya, no? Yan, yung changes or progress. Okay, so from hindi niya kilala, yung mga mukha, hindi siya familiar, pati yung mga pangalan. So, paunti-unti, nakikilala niya na at na-memorize, no? So, yung ginamit na verb is yung 외우다. Again, 외우다, to memorize. Okay, so, ngayon, gawin natin yung number 1. So, bale, ang gagawin natin is same lang yung start ng sentence natin, which is yung 입사한 지 얼마 안 되어서. Tapos, 이제 조금씩, and then, saka natin dudugtong tong nasa baba. Okay? So, dito sa number 1. So, again, same lang, no, yung start ng sentence natin. 입사한 지 얼마 안 되어서, 이제 조금씩, and then, dugtong natin to. 선배에게서 일을 배우다. So, kay 배우다 natin idudugtong, no, yung grammar. So, hindi siya a or o, yung final vowel, kaya magiging 배워, and then, 가고 있습니다. So, ginaya lang natin yung nasa example. Okay, so, 선배에게서, from my seniors, 일을 배워가고 있습니다. Okay, so, natututo ako ng trabaho sa aking mga seniors. Okay, so, yun yung number 1. Number 2, again, same yung start. 입사한 지 얼마 안 되어서 이제 조금씩 회사 규칙에 적응해 가고 있습니다. So, since bago pa lang ako sa trabaho, ngayon, paunti-unti ko nang na-adapt. Ayan, 적응하다. So, paunti-unti ko nang na-adapt yung mga rules sa company. Then, number 3, 업무를 파악하다. So, pag sinabing paak, to understand, no? Maintindihan yung trabaho. Okay? So, again, same yung start natin. 입사한 지 얼마 안 되어서 이제 조금씩, and then dugtong mo to, no? 업무를 파악, and then yung hada, magiging he ulit siya. 해 가고 있습니다. Okay? So, that's for activity number 1. For number 2, 여러분의 직장 생활이나 한국 생활에 대해 친구들과 이야기해보세요. So, pag-usapan daw, no, yung 한국 생활, about sa buhay sa Korea with your friends or classmates. Yan. So, 직장 생활. So, either yung buhay mo dito sa Korea or yung work life mo. Okay, so dito, no, 직장 생활하기, work life, and then 한국 생활하기. So, yung pagtira sa Korea. So, example, 처음에는 blank는데 지금은 익숙해져 가고 있어요. So, lalagyan natin tong blank, no? Ano kaya yung magandang ilagay dyan? So, 익숙해져 가고 있어요. Unahin natin yung 직장 생활하기. So, dito, pwede natin gamitin yung mga words na nandito sa activity number 1. Okay. So, unahin natin tong 처음에는 blank는데 지금은 익숙해져 가고 있어요. So, gusto kong sabihin is, nung una, hindi ko masyadong naintindihan yung trabaho sa company, pero ngayon, 익숙해져 가고 있어요. Nakakapag-adjust na ako. Okay, so ano yung part na hindi maintindihan yung trabaho? Okay, so dito, gamitin natin yung 업무를 파악하다. Okay, so dito, 처음에는 업무를, tapos pagdating sa 파악하다, gagawin natin siyang noun. So, yung gagamitin natin na grammar is yung 는게. Okay, I hope naalala nyo yung 는게 na grammar. So, 업무를 파악하는 게. Tapos, i-describe natin siya, no? Yung trabaho, nahihirapan ka. So, 어렵다. So, si 어렵다, dudugtungan natin ng 는데. So, magiging 어려웠는데. So, 어렵다, 어려웠는데.
wo, and then past tense na natin. Bakit? Kasi nga, nung before yon 처음에는. Okay, at first. So, 어려웠, and then dugtong natin si 는데. Okay, tapos, 지금은 익숙해져 가고 있어요. So, again, no, ito. 처음에는 업무를, dagdagan natin ng 회사. Para specific, no? So, dun sa company. 처음에는 회사 업무를 파악하는 게 어려웠는데 지금은 익숙해져 가고 있어요. Again, ibig sabihin, at first, yung trabaho sa company ay hindi ko naintindihan or nahirapan akong intindihin. Pero ngayon, slowly or paunti-unti ay nakakapag-adjust na ako. Okay, so 지금은 익숙해져 가고 있어요. So, dito sa 한국 생활하기. So, gayahin lang natin yung ditong example, no? So, 처음에는 yung Korean culture, yun yung gamitin natin. 한국 문화. Tapos, hindi alam. So, hindi ka pa familiar sa Korean culture. So, 몰랐다. Okay, so, 모르다. Don't know. So, gagawin lang nating past form. So, 몰랐다. Okay, 몰랐어요. Magiging, dudugtong natin si 는데. So, 몰랐는데. Tapos, 지금은 알아가고 있어요. Or, gamitin natin yung example kanina, yung nasa taas, no? Yung example na may 중이에요. Okay, so 알아가고 있어요 or 알아가고 있는 중이에요. 알아가고 있는 중이에요. So currently, inaalam mo, no? So yung progress or change na from hindi mo alam, ngayon, inaalam mo or inaaral mo na, no? Yung culture ng Koreans. So again, 처음에는 한국 문화가 몰랐는데 지금은 알아가고 있어요. Or 알아가고 있는 중이에요. Okay, so that's for grammar na a, o, he, gada. So again, no, yung pinakagamit niya is kapag gusto mong sabihin yung changes or progress na tuloy-tuloy na nangyayari dun sa iyong action. Okay, so that's for Level 3, Unit 13, Grammar number 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.